4 na bahay ang natabunan ng gumuhong lupa sa Baguio City sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Emo. Milagro namang nakaligtas dyan ang 3 buwang gulang na sanggol. Live mula sa Baguio, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, paano na yung mga nakatira sa pinagyarihan ng landslide dyan? Julius, Cheryl, sa pilitan ng pinalilikas ang ilang residente rito sa Baguio City dahil sa sunod-sunod na pagguho ng lupa bunsod ng walang tigil na pag-ulan. May mga bahay na natabunan at may mga natrap na residente. Nagkasira-sira matapos mabagsakan ng puno at gumuhong lupa ang bahay na ito sa Purok 2, Outlook Drive sa Baguio. Ang loob ng bahay puno ng putik. Ayon sa may-ari ng bahay na si Morgan Calase, bago ang landslide, may rumagasang tubig sa likod nila at natangay siya palabas. Yung pala, naipon yung tubig doon sa taas, biglang bumuswak doon sa likuran namin. Tapos sumunod yung malaking kahoy na nadaganan yung bahay ko. Habang ang pamilya niya naiwang natrap sa loob ng bahay. Ang kaanak niyang si Delia, nakausap naming karga-karga pa ang 3 buwang gulang na sanggol na nakaligtas. Ginawa raw ni Delia ang lahat para makaligtas ang kanilang pamilya. Emosyonal niyang ikinwento sa amin ang nangyari. Inakyat ko sa bubong kasi mayroong open doon. Tinulak ko na lang po. Pinilit ko tapos yun. Inuna ko yung batang maliit. Please, pakikuha niyo, sabi ko. Tapos sinunod-sunod ko itong 3 na. Inangat-angat ko. Anong pasalamat ko na Panginoon Diyos. Buhay ang pamilya ko. Dinala sa ospital ang isa niyang anak na lalaki na nagkasugat ng mabagsakan ng puno. Dito sa aking likuran makikita ninyo, yan yung malaking bahagi na yan. Yan yung lupa na gumuho. At natabunan na nga niyan yung ilang kabahayan dito sa ilalim sa Outlook Drive sa Baguio City. Kaya naman, nagtutulungan na ngayon yung Baguio LGU na maklear itong mga nagbagsakan na malalaking puno. Pero may isa pang puno na nakatayo dito. At kung magtutuloy-tuloy ang malakas sa buhos ng ulan at mas lalo pang lumambot ang lupa, posible na rin niyang bumagsak anytime at mabagsakan pa itong mga natitirang bahay dito sa ilalim. Sa kabuuan, 4 na bahay ang apektado ng landslide sa Purok 2. Ligtas ang lahat ng nakatira rito. Kanina, personal na ininspeksyon ni Mayor Benjamin Magalong ang lugar at nagbigay ng tulong. Sa pilitan na ring inilikas ang mga apektadong residente lalo't sunod-sunod na ang landslide sa lugar. Nagsibagsakan naman ang mga bato at debris sa tollgate ng Cannon Road. Hindi na rin madaanan ng mga motorista ang tunnel dahil sa landslide. Doon sa nangyari doon ngayon, talagang totally maklo-close yun. Until such time na i-clear yun ng DPWH. Anyway, yung DPWH naman, tuloy-tuloy rin naman yung kanilang pag-monitor. At sa Kupan Virac, Itugon Benguet naman, kita ang pagragasa ng tubig at malalaking tipak ng bato. Tinangay din nito ang hanging bridge sa lugar. Binaha rin ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet dahil sa walang tigil na pag-ulan. Julius, Cheryl, nagpapatuloy yung clearing operations ng Benguet Electric Cooperative para nga mabalik na yung kuryente matapos ang buong araw na power interruption. Pero sa mga oras na ito ay nagkakaroon pa rin ng problema sa linya ng komunikasyon, maging yung 911 local hotline ng Baguio LGU. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan dito sa Session Road sa Baguio City at ramdam yung malakas na bugso ng hangin at kaya naman mas lalong lumalamig yung temperatura. Balik sa inyo, Julius, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.